Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening at good night sa mga matutulog na sa oras na ito, guys. Guys, samahan niyo ako ulit, guys. Kumakatok po ulit ako sa inyong mga puso upang samahan ng 12 minutes sa aking video at samahan ang aming buong Team Kuroda Premier Promotion today. So ayun po guys, sa video pong ito guys ay i-share ko po sa inyo ang aking kasiyahan noong pumunta sa aking live o dumalaw sa live ko ang mga sakalam ng mga Team Kalingap ang iba. Morning! Dumalaw ang mga sakalam ng mga Team Kalingap. Ayan. Na sina Brother Starrax, ang puging-puging si Starrax at siyempre ang ating ino-idolo na si Kuya Ruben, Indianong Bicolano at si 1TV Vlogs. Ayan. Tayo po ay kinilig, starstruck. Kahit sa chat man lang ay kinikilig po tayo pag madalaw ng mga sakalam na tulad ni Starrax TV, Kuya Ruben at ni 1TV Vlogs. Ayan po guys. So wala po tayong may content, so gawa-gawa lang ng video para hindi po manigative ang ating watch hour. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong laban support sa aking small YouTube channel. Sana po ay hindi po kayo magsawa na manood ng mga content ng mga Team Kuroda. So yan guys, sa oras na yan po guys ay ang puso ko po ay umaapaw dahil isa lang po tayong small YouTuber. So pag dinadalaw tayo ng mga sakalam ay tayo ay siyempre ang saya-saya, di po ba? So ayan, nagpapasalamat pala ako kay Brother Starrax kasi pinasugod niya ang kanyang dalawang kaibigan. Sila po ay papunta ng Naga that time at nanood ng konti ng ating live stream. So tayo po ay duwang-tuwa, di po ba? So ayan, Brother Starrax, maraming salamat at sana ay hindi ka magbabago sa iyong ugali. Stay humble and sana ay alagaan ang inyong pangangatawan dahil ito ang ating puhunan sa ating pagtatrabaho sa araw-araw. At syempre, ang mag-pray sa ating lahat, hindi lang pula sila Brother Starrax, sa ating lahat mga ka-Team Kuroda. Ingatan po natin ang ating sarili dahil ito po ang puhunan natin sa ating pang-araw-araw na pagtatrabaho para sa ating mga anak. So yan guys, ako po ay nagpo-voice over habang nasa daan. So may mga dumadaan-daan na mga farm. So ako po ay medyo nahihiya mag-voice over. So pinaupo ko muna si Mochi, ang aking alagang aso, upang makapag-voice over at mamaya pag uwi ng bahay ay saving ng aking video and then uploading sa ating YouTube channel. So yan guys, kailangan po nating i-update ang ating mga channel guys kasi sayang naman yung ating pinaghirapan na ma-monetize kasi kung mawawala lang sa wala yung ating channel. So kahit pa konti-konti, kahit ano dyan, video-video, mag-live kung may time, syempre, at mag-support din tayo sa bawat isa para pag mag-live tayo ay mayroon din tayong bisita kahit pa paano. 5, 2, 3, 5, 6, ganyan. Diba ba? Masaya na tayo. Kasi hindi naman po talaga tayo sa kalam. So, ang kailangan talaga natin ay magsuportahan sa isa't isa. Lagi kong sinasabi yan sa aking channel kasi yung iba ay syempre busy naman. Tayo ay busy din naman. So, pinipilit lang natin na isingit ang pag-uwayti sa ating araw-araw na gawain sa loob ng bahay o sa ating mga trabaho dahil po tayo ay may kanya-kanyang trabaho din po. So ayan, sa akin po ay nilalagay ko lang dyan sa tabi pagka busy at pag sinabi kong tambay ay nakatambay po talaga siya. So ayan, salamat sa mga always nakasupport sa aking YouTube channel. Asahan nyo po ang aking buong pusong suporta din po sa inyo sa aking pagbalik, sa aking pagtanaw ng aking pagmamahal, sa pagmamahal nyo sa akin po. So ayan po, maglablaban lang po tayo mga kapatid dahil ang YT ay hindi naman yan forever. So ang friendship ay ano yan, forever. It will last forever. So
Huwag mo nating sirain ang ating pagkakaibigan or ang ating samahan dahil lang sa YT. Magmahalan po, at kung may hindi pagkakaintindihan, kung mayroon kang hindi nagustuhan ay mag-usap po kayo directly. Huwag natin idaan sa social media. Ayan. Hindi naman po kasi tayo perfecto bilang tao. Hindi po tayo perfecto. Minsan pagka napupuno na tayo ay hindi natin maiwasan na magkapagsalita or mag-brought out ng ating ang ating dinadamdam sa social media. Pero gaya ng sinasabi nila, meron po tayong kasabihan na before you speak, you have to think about it 100 times. Kasi nga masakit po ang binibitawan minsan ng ating mga dila. Sabi nga nila po ay mas masakit ang dila, ang masasabing masamang salita kaysa sa palo sa ating katawan. So lagi po natin yang alalahanin, kasi alam ko most of us ay mga parents na. So 'di ba, sa ating mga anak ay inalagaan natin ang kanilang emotional feelings. So before tayo magalit or before tayo mag-disiplina sa ating mga anak ay pinag-iisipan po na nating mabuti dahil ayaw nating masaktan ang mga puso nila. At iba na ngayon din po ang mga Gen Z. So kailangan nating isaalang-alang din ang kanilang mga feelings. Dati ay okay lang na, 'di ba, dati po tayo mga bata pa ay sanay tayo sa makarinig sa ating mga magulang ng kung ano-ano, ng galit. Pero ngayon ay nag-iba na ang mga Gen Z dahil uso na ang mga depression, mga anxiety, ganyan. So, tayo na ngayong mga magulang ang umiintindi minsan sa ating mga anak. Especially like us, na mga OFW, na hindi nakagabay ng 24 hours physically sa ating mga anak, ay kailangan pinag-aaralan yung ugali ng ating mga anak, na kung paano natin sila i-handle sa kanilang mga problema and sa kanilang mga pinagdadaanan. So kailangan marunong din tayong makiramdam sa kanilang mga feelings. Ayan. Kaya po dito sa ating pag-YouTube ay hindi man tayo magkakakilala personally. Dito lang tayo nagkakilala sa YT. So ayan, give and take, and isipin natin ang damdamin ng bawat isa, kasi hindi natin alam minsan ay mayroon pinagdadaanan yung isang tao, kaya kung that time ay hindi maganda yung kanyang mood at napasama or minasama niya yung iyong mga sinabi, ay makakasagot siya sukmed din sa social media. So ayan, tindihin na lang natin yung feelings ng bawat isa. Ayan lang. Tapos ayan, personally ay ako po din po ay dumaan din kasi sa anxiety, stress, ganyan, kasi nga ako po ay naging broken hearted. Yung biglang pagpanaw ng aking asawa ay malaking impact yun sa aking attitude, guys. So napagdaanan ko yung anxiety, yung stress na higher level talaga. So salamat sa mga kaibigan ko na kaintindi. Meron akong best friend actually sa church na 6 years na kaming magkaibigan. Hindi po kami nag-aaway, puro lang kami katawanan, joke time, ganyan. Hanggang sa dumating yung mayroon akong pinagdadaanan na wala akong pinagsabihan, kundi ang Diyos, iniiyak ko siya. And mayroon akong narinig na hindi ko nagustuhan sa kanya at na-trigger. Doon ko na ilabas yung lahat ng aking galit. Siguro sa galit sa lahat sa kapaligiran, yung naibuhos ko yung galit ko sa kanya. So nasaktan ko siya sa mga nasabi ko, kasi parang sa kanya ay biro, pero sa akin din naman ay parang biro din. Pero that time ay may pinagdadaanan ako, so napasagot ako sa kanya for the first time. Sa 40 years of existence ko sa mundo ay yun lang ako napasagot sa aking kaibigan. So after that ay na-realize ko na hindi maganda rin yung aking naging feedback, ang aking response sa kanyang pagjo-joke sa akin or pagsabi sa akin ng isang word. May pinagdadaanan ako that time na mabigat na hindi ko ma-share sa kanino man. So sa kanya ko nabuhos. So after that ay na-realize ko na mali. So ayun guys, nag-usap kami, nag-iyakan, and
syempre alam ko naging masama yung kanyang loob sa akin at alam ko na okay na kami ngayon, but I know na nandun yung, alam ko na hindi pa rin niya nakakalimutan yung nangyari sa aming dalawa. Ganon din ako, pero sabi nga nila ay ang pagpapatawad ay nakakabuti sa ating kalusugan, so why not forget and forgive. Pero ang hirap talaga mag-forget, totoo yan, pero it takes time. Pero syempre dahil tayo ay naniniwala kay God at mayroon tayong faith kay God, ipag-pray natin. At ngayon po ay okay na kami. And bumalik na kami sa dati. Nakakapag-hiking na kami na dalawa lang. And nakakapag-shopping na kaming dalawa lang. So, ayun, I'm happy and we've learned our lessons sa mga mistakes namin dahil inamin din niya, alam din niya sa sarili niya na nagkamali siya. So, hindi niya naramdaman yung aking pinagdadaanan that time. So, ayun lang guys, na-share ko lang po sa inyo. And ayan po ay, ang video pong iyan ay share lang ng mga thoughts and siyempre ang ating kasiyahan na madalaw ng ating mga sakalam tulad nila Kuya Indayano, Kuya Robin, Kuya Starrocks, Brother Starrocks, and si One TV Vlog. So, yan, asahan nyo po ang aming support, One TV Vlogs, Starrocks, lalo ka na Starrocks, and Kuya Indayano, na ako po ay iyong nakasuporta sa inyo mula pa sa umpisa. Nang scout po kayo ng mga anak mo at ang inyong asawa ay nasa Maynila pa. So, dito lang po ako, Kuya Robin, silently nagsusupport po sa inyo mula noon hanggang ngayon. So, God bless po sa inyong YouTube channel. God bless everyone. Have a nice day. Thank you for supporting my small YouTube channel. Love you all. God bless.